Yan ang baby frog. Oh, lagyan natin dito. Yung papakita ko sa iyo, isang salok lang ito. Eh yan oh, wala pang laman yan. Oh, isang salok ko lang na ganyan. Wow! Oh! Ay wala na, hindi ko na mahila. Hindi ko na maahon. Oh! Grabe pala kayan. Isang salok ko lang, hindi ko na siya maahon. Oh! Basic. Solid mga paps, oh. Oh, sa dami ba naman ng palaka na yan? Agoy! Pero mo yan, isang sahod lang, ganyan nakadaming palaka. Agoy nga. Basic. Ang sahod lang. 3 kilong palaka agad. Grabe na yan. Woo! Malapit na ito magpaa. Agoy. Yung nga lang. Eto na, nagkaroon na ako ng problemahin. Ayan mga paps, oh, ang daming palaka. Yung mga gumagalaw-galaw na yan, puro palaka yan. Oh, grabe. Dami. Oh. Karag yata to, bullfrog yata. Grabe paps, ang dami. Eto talaga. Super daming palaka dito, mga paps. Ayan oh. 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 Oh, piruin mo yan. Daming karag dito. Oh ha. Jackpot. Ah, gumagalaw na yan. Oh, grabe dami. Kunin natin lahat yan. Eh nga lang. Babalahaw ako dito. Sa dami ng palaka dito sa lugar na to. Problema ko tuloy. Saan ko paglalagay ito? Anong gagawin ko dito? Natutuwa lang ako na manghuli talaga. Sa dami. Problema ko saan ko ilalagay. Nakadalawang timba na ako. Ilang tulak ko pa lang yun. Ito paps, pakita ko sa inyo. Isa pa. Ako. Hindi ako nagbibiro. Sobrang dami talagang baby palaka dito. O, tingnan mo ha. Oh! Basic! Oh! Yan, puro palaka yan. Grabe na yan. Ah. Tama na to, baka hindi ko rin naman kayang buhayin lahat. Kawawa naman. Ito na mga paps, yung nahuli kong baby palaka ngayon. Ayun oh, may mga paa na yung iba. Oh, grabe. Tingnan natin. Oh, nawala yung may paa. Merong ibang paa na, may ibang paa. Merong iba na sa kanila, may paa. Tapos may mga baby tilapia pa na kasama. Mga yan oh. Mga baby tilapia yan. Oh. Grabe, ang dami. So yan. Dito lamang ako nanguha sa isang bahagi na yan. Yung isang tumpok ng tubig na yan. Siguro sa bandang dulo, tapos sa bandang tulo pa doon. Grabe. Ilang toneladang palaka makukuha dyan. Tonelada talaga eh. Hindi ko tiyak mga paps kung palaka lahat dyan. Pero positive ako na marami dyang palaka. Kung ilang libo man yan, 10,000, 20,000, ganun na baby palaka na yan. Kung makakuha ako dyan ng 100 para sa breeder natin. Kung makabuhay ako dyan ng 100, ay pinagpapasalamat ko na.
Itong malawak na lupain na to, hindi akin to. Pinag-iisipan ko ng maigi kung pwede akong gumawa ng ano dyan, ng palaka farm. Eto na banda. Depende pa siguro kung kakayanin ng finances natin. Kasi syempre, kahit papaano, malaki-laki ang gugugulin natin dyan na pera. Saka na, pag nagtagumpay itong first batch ko, by next year siguro, susubukan natin na mag-alaga dito sa parang na to. At least ito hindi binabaha pero nagkakatubig to. Pasto ng ano to mga paps, ng mga baka, kalabaw dati. Wala man tayong baka, wala tayong kalabaw. Kaya ang gagawin natin, palaka. At dadalhin ko na to doon. Yung isang timba ilagay ko dun sa fish pan, tapos yung isa ilagay ko dun sa concrete pan. At least kita natin kung mabubuhay sila. So stay tuned ka lang paps, dadalhin ko muna to, baka may stress sila mamatay. Ito ko ilalagay sa isang lagayan natin dito. Medyo minamadali ko na kasi maraming namamatay. Ilalagay ako dito. Mga paps, sorry. May mga namatay na, gawa ng siksikan kasi sila. O yan, sige lang, mabuhay na lang kung alin na mabuhay. Yung isa dadalhin ko doon sa concrete pan natin, doon ko ilalagay. Naman natin ilalagay yung isang timba. Kasi ito, meron na tayong mga baby frog dito. Yung mga yan, no? So, tingin ko, dadagdagan ko na lang ito kasi masyadong marami yung nakuha ko sa paghuli ko ngayon. Kaya, sayang naman. Parang naparami kasi yung nahuli ko doon. Sayang naman kung etong dami na to mamamatay lang. So, ilagay ko muna dito para makita natin yung buhay. Siguro tatanggalin na lang natin kung merong patay kasi yan namatay, yung bandang ilalim namatay na. Kasi medyo malayo yung pinagkuhanan natin mga paps. Hindi ko tiyak yung mabubuhay. Pero ito dami pa rin namang buhay. Yung mga inalagaan kong mga tadpole doon sa breeding pen, kinuha ko. Kasi doon, hindi ko napapalitan ng tubig. Namamatay sila. Saka pangalawa, yung mga breeders natin doon, kinakain din sila, kaya umuunti sila. Eto na sila mga paps, meron ng paa, yung iba. Meron ng paa. So hopefully, ito ay palaka. Uy, nakawala. Ganyan mga paps yung baby na palaka pa. Yun. Hello, baby frog. Ayan mga paps, ang ating baby frog. Ay, basic. Pakawalan natin dito. Yun. So yan na po mga paps, yung mga alaga ko na ulo-ulo. Pinapakain ko dyan ay ito, fry mash. Ito yung pang tilapia na powder. Ganyan, ang dami. Kasi itong pan ko na to, bukod doon sa pinapisa ko dito, ay nanguha ko sa bukid, nilipat ko dito. Yung naando doon sa ating breeder pen, ay inilipat ko rin dito. Kasi doon, hindi ko kasi ganong namomonitor. Tsaka, kinakain pala sila ng ang mga malalaki doon. Kaya umuunti. Nilipat ko dito. Ang naiwan lang sa ating breeding pen ay yung talagang malalaki. Ang pagpapakain ko nito ay 2 beses lang sa isang araw. Sa umaga, saka sa hapon. Yun dami. Grabe. Yung palaka na yan, meron na siyang paa. May mga kasamahan na yan. Kaso kumakapit sa gilid-gilid, ang worry ko lang baka makatakas sila. Kasi makapit pala yung paa niyan dito sa may simento. So yan ngayon paps ang status ng ating mga palaka, mga ulo-ulo dito na inaalagaan sa ating concrete pond. Doon sa assessment ko, mas maigi na dito natin sila alagaan hanggang sa magpaa kaysa sa doon sa may trapal. Kasi doon, hindi ko ganong namomonitor. Saka, yung pagpapalit ng tubig ay hindi ko nagagawa. Kaya medyo bumabaho siya.
Pero naobserbahan ko mga paps, kapag ka nakompleto pala nila yung paa nila, ano na yan, bumabalik sa maliit, baby siya, ang liit-liit niya. Yung tiyan na yan na malaki, nawawala na yan. Pag nawala na yung buntot, tapos bumabalik siya sa maliit na palaka talaga. So, hindi na siya ganyang kalaki na, gaya na nakikita nyo na yan, na malalaki. Hindi na siya ganyang kalaki pagka meron na siyang paa. So, eto mga paps, update ulit tayo. O magpapakain ulit ako ng ating mga tadpole, mga ulo-ulo. So, ganyang kadami ang aking inaalagaan na baby palaka dito sa aking concrete pond. May kita nyo, libo-libo yan. Ang pinapakain ko sa kanila, yung fry mash na pang tilapia o pang bangus para basta yung pang isda, yung ganito, yung powder siya. Ang update nito, may isang buwan na to, meron na dyan yung merong paa, meron na dyan yung mga palaka talaga na maliliit. Tapos, ang karamihan dyan, yung tinutubuan pa lang ng paa. Iyan yung sample ng tinutubuan pa lang ng paa. Iyan, i-zoom natin. Ayan o, diba, may paa na siya. Gumagapang-gapang na siya. Oh. Yan. Tapos, sunod dyan, mawawala na yung buntot niyan. Yung mga yan, oh, mawawala na yung buntot niyan. Magiging palaka na yan. Ang purpose ng dahon ng saging na yan, ay magkaroon ng mababaw na bahagi etong pond ko. Tapos, diyan sila nagpapahinga. Gaya ngayon, umagang-umaga, o nakasapaw sila lahat dyan. Tapos, pakakainin ko sila. Yung ganyan. Yung mga palaka na talaga na maliliit, nandiyan lang nakakapit sa gilid-gilid. Oh, grabe oh. Daming palaka.